Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw mga kauntahan. Welcome to the 100th episode of People's Court. And of course, we have you to thank for this mga kauntahan. Hindi po kami aabot dito kung hindi dahil sa inyo. Kaya maraming salamat po. Ako po uli ang inyong abogado, si Attorney Al Jumrani, at sabay-sabay nating i-welcome ang the one and only Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi, Judge. Hello, Attorney Al, at hello din po sa inyo ating mga kahuntahan na walang sawang sumusubaybay sa ating show. Ito po muli ang inyong lingkod, former Judge Jing Oyenko Nolasco. At gaya po na sinabi ni Attorney Al, maraming salamat po sa inyo mga kahuntahan dahil hindi nga po kami aabot sa ika-100 episode namin kung hindi po dahil sa inyo. And of course, maraming salamat din sa One Media Network sa tiwala and to the entire People's Court team dahil kung wala po kayo, it wouldn't be possible to air our 100th episode, di ba, Attorney Al? That's so true, Judge Jing. Kaya po, our heartfelt thanks to all of you. At ang prayer po namin is umabot pa po ang People's Court up to its 1,000th episode or even a millionth. Grabe. Naku, yung 1,000th episode, parang doable pa siya, Attorney Al. Kasi nasa approximately 17 years to go pa yun. Oh. So, ilang taon na tayo lang. Medyo, ano na lang tayo, seniors na. Kaya pa, diba? nasa kaya pa. 70 something. Yeah. Pero yung a millionth episode, obviously, hindi na possible in our lifetime yun, Attorney Al. Kasi alam mo bakit? Approximately 17,230 years na yon. So, ibang-ibang mundo na yon by that time, if existing pa ang world by then. Ay, oo nga, Judge, no? Bigla ako nalungkot with the thought that the world will end someday. And it makes me realize that truly we are all mere mortals na may hangganan ang lahat, that all of this will all come to an end someday. Nako, wag mo na masyadong alalahanin yun, Attorney Al. Take it one day at a time and enjoy the present, diba? But of course, learn din the lessons from the past and prepare then for the future. Correct. You just don't need to be too anxious and worried about any of it. Lalo na nga if we trust yung nasa taas, the Lord, diba? For as long as we endeavor to do our best each day and yun na nga, we put everything, our trust in the Lord, then we will be okay. True. I agree, Judge Jing. Now, speaking of the past and learning from it, siguro, at we're segue na, no? Magandang magbalik tanaw na muna tayo sa ating most recent episode on BSKE Concerns with Attorney Ronald Boom Santiago. Roll VTR. Let's all be responsible. And naniniwala po ako kung kayo po ay hindi magpaparticipate sa ating eleksyon, wala tayong karapatan na magreklamo. Kaya kung gusto magreklamo, bumoto ng tama sa susunod na eleksyon. Maraming salamat sa ating production team for that video. At syempre, maraming salamat uli kay Attorney Boom Santiago na naging go-to person na natin, di ba, for election-related concerns. And favorite na rin siya sa isa pang programa dito sa One Media Network, ang Sa Barangay Tayo. Sa ulitin ha, Attorney Boom. So, Attorney Al, anong mga takeaway mo or mga gusto mong reminders sa ating mga kahuntahan from that episode? Thanks, Judge Jing, and thank you uli kay Attorney Boom. Now, ang takeaway ko from that episode is yung sinabi ni Attorney Boom na hindi requirement sa pag-file ng candidacy yung BIR registration because COMELEC cannot add requirements to what is provided under the law. Otherwise, may impair yung right of suffrage and to participate in the elections. Oo, binanggit mo rin yan, no? Di ba, sinabi niya? Yeah, buti na clear na rin yan. No? Yes, oo. What about you, Judge Jing? Thanks, Attorney Al. Ako naman, yung tungkol sa preparation ng COMELEC naman, no, for the 2025 BSKE. Kasi ayan na, oo. So, sabi nga ni Attorney Boom, tinitignan daw ng COMELEC kung pwede na mag-transition to automated elections for the BSKE. Nice. At na tumatak din sa isip ko yung sinabi niya na, maging nga, at reminder din sa lahat,
na magsa-start na ulit ang voters registration sa February 12, 2024 at yung paalala niya na wag na mag-last minute registration para hindi magulo. So, kumbaga, hanggat maaga pa, mag-register na. So, commendable din yun sa COMELEC na yun nga, sabi nga nito, hindi maaga sila nagpe-prepare, diba? Ayan. Diba? Kaya nga, maganda na si Attorney Boom na-invite natin kasi reflection siya ng proactive COMELEC, no? Itong proactive COMELEC na to. Ayan. So, again, congratulations to Attorney Boom sa napaka-successful na BSKE sa Pasig City at saka sa COMELEC na rin sa Pangkalahatan. Ayan. So, thank you, Judge, for that reminder. Mga kauntahan, kung hindi nyo po napanood ang episode na yon on the BSKE concerns or any of our previous episodes, o di kaya ay gusto nyong panoorin uli, pwede po. By now, alam nyo na po na ang lahat ng episodes natin ay ina-upload agad sa FB page and YouTube channel ng People's Court. Para mabilis, hanapin nyo lang ang GNN People's Court and click on the episode that you want to watch. At sana po lahat ay naka-like and follow na sa FB page and nakasubscribe sa YouTube channel ng People's Court. Tama. At syempre, bukod sa panunood, please feel free to share and forward our episodes po. 100 episodes na lahat. Oo, diba? Sa mga kapamilya, kaibigan at kakilala nyo, nasa palagay nyo ay makikinabang sa episode na yon. Kasi, diba, merong mga episodes na parang sabihin nyo, uy, ito bagay ito dito. O may concern siya about, for example, foreign divorce. May episode po kami dyan, diba? So, i-forward nyo po sa kanya. O kaya naman, cyber libel, ayan, may episode kami dyan. O kaya may concern sa ejectment, utang, dami natin episodes yan. Ejectment, small claims. Nandun po yan lahat. So, lalo na nga po sa mga law students, bar reviewees, miyembro ng lupon sa barangay, kasi meron na tayong mga topics on VAUSI, for example, i-forward yun po sa kanila. So, ilan lang po yan sa mga makikinabang po sa panunod po ng People's Court. Yes. And mga kauntahan, mas mainam na abangan at mapanood nyo ang latest episode ng People's Court on its premiere airing on TV tuwing Sabado ng 7 p.m. sa One Media Network, which is the new name of GNN. May replays din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network buong linggo sa iba't ibang time slots kung hindi nyo naabutan ang premiere airing nito. Mapapanood po ang One Media Network sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, at sa iba pang cable provider sa iba't ibang probinsya, pati na rin sa UHF Channel 47. Tama. At kung wala pa po kayong cable or di kaya po nag-iisip magpalit ng cable provider dahil wala pong One Media Network sa current cable provider ninyo, we highly recommend po na kumuha kayo ng GSAT para po may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network like People's Court, but also to other local and international channels. Now, for information installation, please visit po www.gsat.asia o kaya naman po bisitahin nyo ang social media accounts ng GSAT, katulad na lang po ng Facebook page nila na at GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pa ang matuto tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Remember, Judge Jing? Okay. Knowledge is power and sharing is caring. O, diba? And again, maraming salamat po ulit mga kauntahan sa walang sawang panunood at suporta sa People's Court, no? Special thanks din po sa mga nag-share na ng ating episodes. And of course, maraming salamat po in advance sa mga mag-share pa lang. And with that, it's time for our special shout-out to some of our kauntahans, Judge G. Yes, and at sino nga ba ang nasa listahan natin, nababatiin natin this week, Attorney Al? Judge, unahin na natin ang kauntahan nating si Samuel Abiliana na nagpadala ng direct message sa atin via messenger ng morning po, ma'am, judges, sir. Judge, sir, attorney. Yes po, nanonood po ako palagi sa programa ninyo po, ang People's Court. Salamat and God bless you always. Sir Samuel, maraming salamat din po sa inyo. Yes, thank you po, Sir Samuel. Now, our next shoutout ay para sa kahuntahan nating si Carmi Escudero Igonia na nag-direct message din sa atin via messenger. At ito yung message niya. Maraming salamat po, attorney. So, ikaw lang Hindi. Attorney ka rin naman. May God bless you and your show. Yes. Maraming salamat po for giving hope and answering our queries.
You've been an inspiration to many people po. Your show has helped a lot of people. God bless po. Napakaganda ng message ni Ma'am, no? So maraming salamat po, Ma'am Carmi, sa suporta po sa People's Court at sa napakagandang message niyo po para po sa amin. Tama. At para po sa iba pa nating kahuntahan, please do not hesitate to message us or post your comment of support and appreciation kasi nakaka-inspire po talaga yun. Tama. Siyempre, aside from those kinds of messages, you may also send us your questions, comments, or recommendations regarding our episodes. Again, you may contact us either directly via Messenger or by posting a comment on any episode of People's Court on our FB page and YouTube channel. And again, mga kahuntahan, nabanggit natin, today's episode is truly a special episode because it's our 100th episode. Pero alam niyo po ba na aside from that, what makes this episode extra special is because this is also the birthday episode of our very own abogado ng bayan, Attorney Al Jumrani, who turned a year older, better, wiser, and more fab yesterday, January 19. So, ang personal shoutout ko talaga for today is para sa'yo, Attorney Al. Happy birthday sa'yo. I pray for your continued success, good health, long life, and more blessings. So mga kahuntahan, sabay-sabay nating kahantahan si Attorney Al ng happy birthday. And everyone in the studio, let's sing together happy birthday for Attorney Al. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan. Palakpakan natin si Attorney Al. Yan. Thank you po, Judge. As in, attached talaga ako. Actually, sinabi ko na sa'yo, last night, I was, of course, going through yung mga points na di-discuss natin today. Sabi ko, okay, so it's business as usual. It's the 100th episode. Sabi ko, wala talaga mention about my birthday. Pero meron pala. Of course. So, thank you, Judge, sa effort, no? At sa pagkanta. Ayan nga. And of course, everybody here who sang. Ayan, so, kasama ang ating special guest. Sa pakanta natin si Sir. Pero alam ko naman kumakanta talaga si Sir. Ayan, pero mamaya na yung kay special guest natin. Yes. Anyway, my heart is full. Ayan, actually, I am teary-eyed. And I have prepared a speech. Okay. Actually, umiyak na ako kanina. Okay. Ayun. Okay, di ba? Meron akong speech. Ayan, di ba? Parang talk show, award show lang. Award show, yes. Pero really, maikli lang po ito and I'll make it quick. Ayan. So, ang birthday message ko ay message of thanks and hope. I'm thankful for the gift of life, for the gift of love, the gift of work, and the gift of adventure. Yeah. For all this, pasasalamatan ko of course, ang Poong May Kapal, ang mga magulang ko, pamilya, at mga minamahal ko, especially my special someone. Yes. So also, thank you sa mga kaibigan, mga guro na humubog sa akin, no? From Pagadian City, Zamboanga City, and Dumaguete City, kung saan ako nag-aral. At also, I thank ang mga katrabaho ko, kasama ka na dun, Judge, mga schools at MCLE providers na nagtitiwala sa akin, ang People's Court at ang One Media Network. At syempre, ang mga estudyante ko. Kasi yun yung niche ko, eh. No? Kung wala po kayo, wala ako, wala si Al Jumrani. Sa totoo lang, at the age of 40-ish. 40-ish. Sinabi mo na last week. Ano ko na pala last week. Okay, sige na nga. At the age of 45, I feel na I have lived a full and a happy life. Tama. Sa totoo lang, feeling ko okay na. I could not ask for more. But the truth is, life is both a gift and a mission. Tama. Binigyan pa ako ng panahon at pagkakataon na mabuhay sa mundong ito. And so, I can't and I don't stop living. Tama. Ayan. I will continue to live and to live better, hopefully. Ayan. And this is also my advice din sa lahat, no, regardless of whatever you're going through, regardless whether it's your birthday today, or simply because nagising ka today at bumangon ka today. That's something. No? Kasi someone once said na it's not how long you live, but how you live that's important. Tama. Therefore, don't make your life just livable, make it memorable. So, cheers! Maraming salamat. Thanks, Judge. Happy birthday ulit. Palakpakan naman natin ulit si Attorney Al. Happy birthday, Attorney Al. Diba?
Dahil pa ni Atty. Al nanalo sa Oscar sa ganda ng kanyang speech, di ba? Thank you. And again, happy birthday, Atty. Al. We wish you all the best. Thank you. Ayan. Now, We have a with show to that, make. We have a show to do so. Pwede na tayo mag-topic reveal. Yes, Judge. Oo. Ayan, actually, mga kauntahan, this topic is much awaited talaga. Pati kami rin ni Judge, no, inabangan talaga namin itong topic na to. Marami na rin kasi nagtanong sa amin about it. Kaya thankful tayo sa ating special guest today who agreed to discuss about this topic. Nako, I agree talaga, Atty. Al. At ano nga bang topic ito? Mga kahuntahan, pag-uusapan natin mamaya ang tungkol sa probation law. Kailan nga ba ito pwede? Ano ang kaibahan nito sa parol? At pati na rin sa community service. Lahat ng yan po at iba pa pag-uusapan natin mamaya sa third segment natin. At syempre pa, abangan ninyo sa second segment ang pagsagot ng piling 2 tanong mula sa inyo. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. Ako po ulit ito, si Atty. Al, at kasama pa rin natin ang the one and only Judge G. Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, birthday boy, Atty. Al. And to all our kahuntahans, narito na po tayo sa ating Legally Speaking segment kung saan may tayong tanong na sasagutin mula sa ating mga kahuntahan. At pagkatapos ay magbibigay din tayo ng konting patikim tungkol sa ating topic on the probation law. That's right, Judge Jing. So, ready ka na sa first question? Talaga? Oo naman, kasi nga, di ba, for the entire month of January, ako ang mauuna as one of my gifts to you on your birthday month. Kasi last episode, nilinaw mo talaga one of the. Sabi ko, gift ko na nga lang. Sabi mo, one of the. Lalo na nga, birthday episode mo ito at 100th episode din natin. Ayun, naisip ko lang, Judge, since extra special ang episode natin today, dahil nga 100th episode natin ito and birthday episode ko rin, baka naman pwede ikaw nang sumagot sa 2 tanong. Pwede rin naman, pero babawiin ko na yung material gift ko sa'yo. Okay ba? Hindi pwede. Sige na nga, tig-isa na lang tayo, pero una ka pa rin sumagot. Okay, ayun naman ang ating for the entire month of January, ako talagang mauunang sumagot. So, ano na ba ang first question natin, Atty. Al? Okay. So, ang una nating tanong ay galing sa kauntahan nating itago na lang natin sa alias na Sally. Actually, maraming tanong si Sally na sinagot na rin natin directly via Messenger. Pero may isang question siya na magandang i-discuss natin ngayon for legal information na ating mga kauntahan. And it is about the crime of homicide. Specifically, if makukulong daw ba ang pumatay? At gaano daw katagal bago maaresto at ilang taon ang sentensya para dyan. Okay. Thank you, Atty. Al. Thank you din kay Sally for your question. Now, simulan natin yung konting discussion. Dun muna sa kasi parang inano niya agad yung pumatay. So parang eto ba ay convicted na, gano'n, 'di ba? Pero kasi kung magta-trial pa lang 'yan, may tandaan po natin, meron tayong presumption of innocence, 'di ba? So, the accused, although siya po yung naakusahan dun sa pagpatay or homicide, siya po ay pinu-presume or inaano ng batas na inosente po siya hanggang ma-prove na guilty siya beyond reasonable doubt. Now, ano naman tong homicide? Kasi nga isa sa concerns ni Sally, parang ang original charge was murder, tapos binaba siya into homicide. So,
parang naging concern niya rin daw is that yung tao... Anong pinagkaiba? Oo, Diba? ano yung pinagkaiba at saka bakit daw yung taong yun nakakawala pa rin. Kumbaga hindi pa siya nakakulong. Okay. So simulan natin yung sa homicide. Ayon po sa Article 249 ng Revised Penal Code, ano ba tong homicide? So, ito po yung nakalagay doon. Any person who, not falling within the provisions of Article 246, shall kill another without the attendance of any of the circumstances enumerated in the next preceding article shall be deemed guilty of homicide and be punished by reclusion temporal po yan, no? So, yun po yung, kumbaga, in lay person's term, yung basta hindi siya pwedeng murder, hindi siya pwedeng parricide, homicide siya. Basta merong patayan na involved, no? Basta ang sabi sa batas, kung wala yung circumstances stated in the previous article, which is under parricide or murder. So ano bang elemento nito? So kasama po dyan, of course, no, yung meron pong isang taong pinatay, no? A person was killed. Tapos yung akusado po ang napagbintangan na pumatay sa kanya without any justifying circumstance, no? Tapos po, ang pangatlo po niyan na yung akusado had the intention to kill. At yung pong intention to kill na yon ay presumed po yun. Correct. At ang pang-apat po, the killing was not attended or wala po yung qualifying circumstances. Ito nga po yung kaya po siya homicide lang. Kasi wala yung qualifying circumstances for murder or parricide or infanticide. So sa murder, kasama po dyan yung evident premeditation, treachery, yung pinagplanuhan, evident premeditation, pinagplanuhan, treachery, yung pataksil, parang ganyan. Patalikod. Ganyan. Tapos, siya po literal naman masyado patalikod, diba? Basta yung pwede naman may surprise, ganyan, kaya diba? parang may kataksilan, ganyan. Element of surprise. Tapos, yung parricide, yung parricide naman, yun po yung pagka, for example, sa spouse, sa parents, gano'n, no? So, pag wala po yung lahat, homicide po yan. Now, yung tanong na susunod, ano raw ba yung parusa doon? Reclusion temporal. Ano ba yung reclusion temporal? Yan po ay 12 years and 1 day up to 20 years. Okay. So, yun po yung ano doon. Now, yung sa arrest, yan. Sabi niya kasi, nagtataka siya, eto na nga, may kaso na ng homicide, bakit daw nakakawala pa? Bakit malaya pa? Oo, bakit malaya pa? Kasi base nga sa kwento niya, hindi naman to caught in the act eh. So, parang may napagbintangan, sinampahan ng kaso sa prosecutor's office, ang nakita ng prosecutor's office, hindi murder, homicide. So, ifa-file na po yung kasong yan sa korte. Now, ang korte po, ang merong tungkulin na gumawa ng tinatawag na judicial determination of probable cause. So, titignan po yan ng korte. Talaga bang meron bang itong homicide na to at ito bang akusado na to ay probably, no? Talagang mukhang siya nga at he should be held for trial. Pag ganun po, doon pa lang po mag-i-issue ng warrant of arrest ang korte laban doon sa akusado. No? So, yun po yung general rule. Now, meron din yung warrantless arrest naman. So, yun po yung pagka nakita, for example, tumatakbo. Yan, yun po. O yung, like in this case, homicide. Nakitang sinaksak. O kaya patakbo, kahit hindi nakitang sinaksak, pero siya nakitang umalis. No? Walang ganun kasi doon eh. Yun, malamang yun. Kung may ganun sana, nahuli ng pulis yun, nakakulong. Pero ito pong sitwasyon na to, walang ganun eh. Kaya aantayin po yung warrant of arrest na i-issue ng korte. Okay? Hindi po yan, kasi kung minsan na pag-iisipan, kaya siguro yan nakalaya kasi malakas. Hindi naman po ganun. Kasi yun po, ang korte po mag-i-issue nun. No? Correct. At hindi ang fiscal. Yes, hindi po ang fiscal. Speaking of which, yung kailangan natin i-correct no, na kapag ang fiscal ang nagresolba ng kaso o nag-dismiss, hindi po court ang fiscal. Yes, kasi itong huli, di ba, may balita na the court junks raps against the president. Hindi po. Hindi po court hindi po ang City Prosecutor's Office of Quezon City. Iba ho yun. Okay. So, for further information po on arrests, meron na po tayong previous episode on that. So, please check po episode 11 with Justice Selma Alaras. Maganda po yung discussion natin about arrests in that episode. Correct. Ayan. Diba? Thanks, Judge. Para nag-mini lecture na si Judge on homicide. Ayan. Hindi naman. Kailangan po sila ng discussion. Ang dami nang discuss ni Judge. Elements, difference with parricide, murder, and infanticide. Pati pa on arrests. Tapos yung penalties. Pati penalties pa. So, reclusion temporal is 12 years and 1 day to 20 years. Ang perpetua, forever. 20 years. 20 years and 1 day. 20 years and 1 day to
40. Ayan. Okay. Now, ready ka na for ready the na. next question. Okay. Yes, ready na ako sa next question, Judge Jing. Eto na. Our second question ay galing sa kahuntahan nating. Itago na lang natin sa alias na Daisy. Ang concern niya ay kung pwede raw ba niya mabawi ang binigay niyang pera sa ex-fiancé niya habang nasa abroad siya. Ay. No? Humihingi raw kasi sa kanya dati ng financial assistance yung ex-fiancé niya nung nasa abroad pa siya. So parang yun nga, papatuloy. So si girl ganyan. nasa abroad. Oo. Tapos yung nakulong. lalaki Actually, ito. meron pang details ito, nakulong pa siya abroad eh. Ay? Oo, si girl. Tapos, so yung yung hinahingi sa kanyang pera na binigay naman niya, umabot daw sa 73,000. Tapos, nalaman na lang niya, nung pag-uwi niya rito, kasi nakulong nga siya doon for a time, mga 2 years din yun, tapos nakabalik na siya rito. Nalaman niya na nagpakasal na pala yung ex niya sa iba. Ouch. So, ang tanong niya, mababawi niya raw ba yung perang nabigay niya, yung 73,000 pesos? Tapos may proof of remittance naman daw. Ano ang view mo doon, Atty. Al? Okay. Kasi very familiar kasi pero tayo pinapanood din natin yung isang show no, na legal show din. At isa sa tapos iba-iba pa mga genders nila no, may lalaki, babae, lalaki, etc. Tapos iba-iba pa mga ages. Okay. So nakakabahala na marami na nga ang mga ganito may kaso. Pero sige, this is my take on that. So una-una, thank you Judge for reading Daisy's question and thank you Daisy for your question. Now, unless may element ng deceit or panluloko yung pagbigay mo ng pera sa kanya, which appears to be voluntarily done dahil nga sa may relasyon kayo, then baka po mahirapan kayong bawiin yung 73,000 pesos. Kasi para sa sabi mo, ngayon nalaman mo na nagpakasal siya sa iba, gusto mo nang bawiin yung 73,000. Pero again, we will not jump into conclusion. Kasi kung mapapatunayan nyo na niloko niya kayo, kaya kayo nagbigay ng pera sa kanya, then meron kayong right to recover the 73,000 pesos. Kasi pwede itong pumasok as estafa. Ayan. Kasi estafa, kasi element na estafa doon, deceit. Oo, yan. Kaya ka Pero again, tulad na sinabi ko kayo na we will not jump into conclusion kasi hindi rin natin alam talaga entire picture. Yes. Kaya mainam po na lumapit po kayo sa isang abogado, whether private man or public, para po mabigyan kayo ng proper legal assistance at ma-assess niya po yung, o ma-evaluate niya po yung ebidensya ninyo at saka yung storya nga po ninyo. And also, for further information on estafa and in relation to love scams, meron na po kaming 2 episodes niyan. Yes. Una ay episode 34 on estafa na actually ay ang first time guesting ng ating special guest today. Yes. And yung love scam naman po ay ang episode 97 natin, which was our Christmas episode with Judge Rosil Tambasakan. Tama. So, thanks for that, Atty. Al, no? At salamat ulit kina Sally at Daisy sa inyong mga tanong. Nakakalungkot din yung nangyari kay Daisy nga kasi nakulong pa siya doon, Yes, tapos yung correct. pala pinagpalit na siya. Pero yun na nga based doon sa limited facts kasi parang mukhang voluntary yung pagkakabigay. Kung may deceit talagang yun na yun. Now mga kahuntahan, kung kayo po ay may tanong din para sa amin, please let us know po. Preferably through sending us a direct message via Messenger. Pero pwede rin naman po na i-post nyo po ang questions nyo sa comment sa any episode po ng People's Court sa Facebook at YouTube. Pati na rin po sa TikTok, pwede rin po kayo mag-DM sa amin. Pero mga kauntahan, tulad ng lagi namin sinasabi, kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadya maging kaso, please consult a lawyer, private man yan o public, para sigurado maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang assistance tulad ng pagpapadala ng demand letter, paggawa ng mga legal papers, at pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. Tama. And finally, paalala lang din po mga kauntahan at tanging legal information lang po ang pwede namin ibigay at itulong po sa inyo. Hindi po yung talagang full-blown na legal advice or even legal assistance at lalo na po ang financial assistance. At wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan naming mga hosts ng People's Court at ng mga kahuntahan nating nagtatanong po sa amin. And with that, Judge Jing, pwede na tayo magbigay ng overview tungkol sa topic natin today on probation. Yes. Hindi po probationary employment, ha? Hindi, probation in criminal law. Yes. Kaya mga kauntahan, simulan natin sa pagtalakay sa kung ano nga ba ang ibig sabihin ng probation. Ayon sa frequently asked questions o FAQ na makikita sa website ng Parole and Probation Administration,
probation is a privilege granted by the court. Isa ito pribilehiyo na binibigay dun sa taong na-convict ng isang criminal offense to remain in the community sa halip na ikulong or ano ba ikulong? Hindi na detain to serve the sentence in prison or jail. So according to the definition itself, makikita natin na agad ang prerequisite nito ay conviction. Ibig sabihin dapat na-convict or nahatulan na yung tao. Tama. Pero ito ba ay applicable sa lahat ng na-convict na tao na akusado? Alamin natin yan mamaya sa ating special guest. Oo. Pero bago natin tawagin na ating special guest, banggitin na rin muna natin kung ano nga ba mga advantages nitong probation, no? Yes. Bakit ba ito worth considering ng isang taong convicted? Ayon na rin sa same FAQ, ang ilan sa advantages ng probation ay ang mga sumusunod. Unang-una po, ito po ang ating gobyerno po ay mas gagastos ng mas maliit, no, na kung ang isang offender po ay i-release on probation kesa po ikulong siya. Kasi nga pagka ganon, the government will be spending for meals for to keep the person safe, mga ganon-ganon, 'di ba? Tsaka puno ng ating jails overflowing na, 'di ba? Ang pangalawa po, the offender and the offender's family are spared the embarrassment and dishonor of imprisonment. So, mas less ang pagkapahiya nila na sabihin, oy, may nakulong yung anak mo or yung asawa mo, ganun-ganon, di ba? Plus the hassle of visiting. Hassle, yes, mga ganon. Assuming, bibisitahin pa siya. Correct, oo. Pangatlo, the offender is able to continue working and can therefore earn income, pay taxes, and pay damages to the victim of the crime. Kasi nga, probation. So, tuloy ang trabaho niya, no? Kasama niyang pamilya niya, babayad siya ng mga taxes, no? But ayun na nga, meron siyang opportunity na kung may danyos man, mababayaran yun sa biktima. Kaya maganda rin i-consider ang probation. Nice, true. That's right, Judge. Pero syempre, may sort of catch dyan. Lagi may caveat dyan. So, generally, para maka-avail ng probation, hindi na pwedeng mag-appeal. Ayan, sinasabi nila, no? Kaya tuloy, it's a dilemma, no? Magpapa-probation ba o magpapa-appeal? Kasi po, mga kauntahan, probation and appeal are mutually exclusive remedies. Yan, correct ka dyan, Attorney Al. Pero note din, sa same FAQ, nilinaw din na, however, if the judgment of conviction that was appealed imposed a non-probationable penalty, and the same was modified through the imposition of a probational penalty or conviction of a lesser crime, which is probationable, the accused shall be allowed to apply for probation based on the modified decision before such decision becomes final. So, ang senaryo niyan, kasi nga, appeal and probation, mutually exclusive sila, di ba? So, kung probationable yung offense, usually yan sa first level court yan, mag-aapila. O kaya, pag nag-apila ka, for example, na-convict ka, non-probationable, crime. Pagdating doon, na siya to a lesser offense, probationable siya. Probationable na. Yun, pwede ka probation. Imbes na yakyat mo pa. Parang kasi ganon. Ultimately, ang basis is the naging final penalty. Kung probationable na siya. Pero yun na nga, at first instance kasi, halimbawa sa first level court, yun na nga, convicted ka of a probationable offense, mamimili ka. Probation or appeal. Hindi pwedeng probation and appeal. Hindi ba pwede sabihin, Your Honor, pwede ako mag-appeal muna. Tapos pag sa tingin ko mukhang matatalo naman ako, balik ako sa'yo, papaprobation na lang ako. Yun ang dyan. Hindi pwede. Correct. Ayan. Naku, marami pa tayong dapat pag-usapan kasi nga, lagi rin nako-confuse itong probation with parole. Tapos isa pa, yung community service. Kailangan kaya magandang discuss natin yung mga distinction sa kanila, no? Yes. And of course, maganda, nakasama na natin ang ating special guest to discuss that. Yes. Kaya Attorney Al, pakilala na natin ang ating special guest for today. Thank you, Judge Jing. Actually, our special guest needs no long introduction. Returning guest na po siya, mga kauntahan. Napakagaling na naging discussion niya tungkol sa estafa sa episode 34. Tama. He is an accomplished book author, professor, MCLE lecturer, and the current dean of the Polytechnic University of the Philippines College of Law. Mga kauntahan, please welcome back to People's Court, Dean Hemi Lito Festin. Yes.
Magandang Hi, araw, Dean. Atty. Al, Hello. Judge Jing, Dean. mga kauntahan. Magandang araw. Ayan. Salamat sa pag-imbita ngayong 100 Episode. episode. Oo, nako. Maraming salamat sa iyo, Dean, and welcome back to People's Court. And I'm again, happy to be here again. Oo nga, and ako alam ko busy-busy ka. Oo Kaya nga. sobrang na yun nga, you still accepted our invitation to be a special guest on People's Court, diba? Especially on this topic na ang dami-dami po kasi nagtatanong. Yes. In fact, last year, 2023 pa natin talaga Oo. na-slate itong topic na ito. So again, thank you very much for accepting our invitation. And No, Jack? Yes, congrats. congrats. Yun na yun din. Congratulations. Napakaganda ng naging performance sa PUP Law sa bar recent exams. bar exams. Saan na itong 23. ito? 2023, number one sa one. category 51 to 100. 51 to 100. 100 Diba? examiners. Galing. Correct. At hindi lang yan ang sign of success ng PUP under the of course leadership of Dean Jim. Meron tayong itatanong sa kanya. Yes, oo. Yung tatanong namin sa iyo, Dean, yung tungkol naman sa isa pang accomplishment kasi napaka-proactive ni Dean Jim eh. Ito namang bago, yung Masters of Law program Yes. ng PUP. So, yun ang gusto naming itanong sa iyo. So, hindi siya parang hindi na personal question eh. More of pa rin related pa rin sa College of Law. Yung sa LLM program. Can you share some details about it, Dean? We extend our invitation na gusto mag-LLM sa graduate school namin. Open ito sa mga lawyers at even sa mga JD graduates. Okay. No? Dalawang track kami. Una is government. Pangalawa is yung arbitration, Oh, wow. ADR. So, Galing. pwede kayong mamili. First time namin nag-offer ng ADR. First time din sa government. Kasi maraming mga lawyers na nasa gobyerno. So, gusto nilang ma-equip pa sila, kaya walang papaano. So, ito, we're offering this government track. Wow. Meron bang So, open na yan, period? enrollment na ngayon. Yeah. So, Oh, nice. Period. malapit na ang first day ng pasok. Okay. So, yung itong LLM program, Dean, gaano katagal siya? Trimester kami. Trimester. Trimester. So kung halimbawa We can regular finish, law, finish it in 1.5. Wow, 1.5 bilis. years na. Oo. Tapos may thesis siya. May thesis siya. Of course. Si oo. Master. May thesis siya. At least wala ng bar exam to. At saka, yung sinabi ni Dean, yung sa LLM, kahit JD, no? Not necessarily a lawyer. Saka wala nang recitation. Wala Wala na nang recitation. recitation. Mga discussion lang. Okay. Tapos, syempre, research papers. Pero ang classes here are on weekends. 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 Saka ayan. online. At saka online pa. online. So talagang perfect Okay. sa mga working. Yes. At ang tuition, pwede bang mag-tuition reveal? Hindi pa kasi baka hindi pa ata final. Enrollment na to eh. Less than 30,000. Di ba? Oh, wow. Less than 30,000. Oo, galing. Oo. So, Ay, mag-ano na tayo, mag-LLM na tayo. O, sponsoran mo na ako ng LLM. Sige na. Hintayin ko kayo doon. Tapos hindi Tapos na hindi po yung pwede friend. natin, no? Ako na Tapos- magtatanong. Oo nga, nako. Okay. So mga kauntahan natin interesado na mag Master of Laws or LLM, what are you waiting for? Go na agad sa PUP Law. Now na. Of course, after People's Court. Ngayon, mag-short break na muna tayo mga kauntahan at pagkatapos, puntahan na tayo sa ating Amicus Curiae segment para mas mapag-usapan natin ang probation law. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show.
Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre pa, kasama pa rin natin ang walang ibang judge ng bayan, si Judge Uyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hello ulit sa iyo, Attorney Allen, of course, to our special guest, Dean Jim, and to all our kahuntahans. It's me again, Jing Uyenko Nolasco, former judge. Welcome po to our Amicus Curiae segment, kung saan may special guest nga po tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court, para mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, we are honored to have again no other than the Dean of the PUP College of Law, Dean Jim Festin. Ayan. Yes, welcome back again, Dean. At para marami tayong matalakay today, Judge Jing, simulan na natin ang ating discussion. Yes, Attorney Al, and of course, as always, ikaw nang mauna magtanong kay Dean ng tungkol sa probation. Correct. So our first question kay Dean Jim is, noong 2014, ipinasa at naging batas ang Republic Act 10707 na inamyendahan ang Presidential Decree number 968 o yung Probation Law of 1976. Para sa kaalaman ng ating mga kauntahan, ano ang mga mahalagang pagbabago or amendments na inilatag sa Republic Act 10707? Ang mga salient features niyan, more sa disqualification. Okay. So, di ba, ang general rule, basta convicted, pwedeng mag-probation unless mag-fall siya sa disqualifications. Ngayon, yung isang disqualification dati, before the amendment, is kung somebody, yung convicted felon, nag-commit ng crime against national security and public order. Ngayon, sa amendment, wala na yung public order. Okay. National security na lang. So kung halimbawa, national security, yung mga treason, etc., yung public order, rebellion. So dati noon, ang rebellion is non-probationable. Ngayon, probationable na yan. For as long as yung mga ibang disqualifications are not present. Halimbawa, kung di naman nag-exceed ng 6 years yung imposition of the penalty sa kanya, pwede. Kasi public order eh. So, rebellion, direct assault, pwede na rin sila ngayon mag-probation. At yung pangalawa, yung sinabi nyo kaninang mutually exclusive remedies. No? Pag sinabing mutually exclusive remedies, ibig sabihin, pag nag-file ka ng appeal, effectively, waive mo yung probation mo. Meron, di ba? Yung privilege mo to file probation. Vice versa din, pag nag-file ka ng probation, effectively, waive mo yung appeal. No? Yung kinote nyong kanina is part ng amendment. Yes. Nagsimula yan sa kaso. May hinango yan sa kaso ni People versus Colinares. Okay. Ang nangyari dyan, sa RTC, no, na chinarge na conviction ng frustrated homicide ng RTC judge. So, ang penalty is more than 6 years. So, hindi siya, effectively, hindi siya pwede mag-probation. So, ginawa niya, nag-appeal siya. Okay. Until umabot sa Supreme Court. No? So, stay naman yung judgment of conviction. Kaya lang, minodify yung penalty. Sabi niya, hindi yan frustrated homicide. Attempted homicide lang yan. And the penalty ay 2 taon, 2 years, and 4 months. So ngayon, nung nakuha niya, tuwa siya. Balik siya dun sa, sa trial court. Tapos, nag-file siya ng probation. Okay. Sabi, teka muna, yung rule is, if you file an appeal, no, effectively, you waive your right to probation. So ngayon, yun ang bone of contention again sa Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, pinayagan. Kasi sabi ng RTC, sabi niya sa RTC, nagkamali ka ng decision eh. Kung hindi ka nagkaroon ng erroneous judgment, meron siyang option ng probation at ng appeal. So kung nag-appeal siya, yung probation, waive. Pero ito, dahil sa pagkakamali ng RTC, dineprive mo siya ng probation. So appeal na lang ang remedy niya. So kaya sinalagay dito sa amendment, no? Kung ang na-convict isang tao ng non-probationable, tapos minodify sa taas on appeal, at yung pag-modified decision ay probationable, pwede na mag-file ng probation. Ayun, ang galing. Within the period then to file the same. Yun pala yun. Kailangan ang application ba ng probation is the same within the same period to appeal?
Yes, 15 days 15 days. from promulgation of Ayun, judgment. okay. Kailangan Oh. mag-ano ka. Otherwise, kung accused hindi gumawa ng choice after 50 days, wala na, neither probation nor appeal ang maging available sa kanya. Sorry no? na lang. Oo, sorry kasi may period to ano yun. correct. Now, Dean, bago tayo pumunta dun sa, yun nga, parang distinction between probation and parole, meron lang akong follow-up question. Kasi nga, para lang malinaw din sa mga kauntahan natin, kasi pinag-usapan natin probationable, non-probationable. Ano ba yung mako-consider natin, parang in simple terms, na mga probationable na mga offenses na pag na-convict ka nito o pwede ka mag-avail ng Actually, probation? pag na-convict lahat. Okay. Unless Lahat mag-fall pwede. sa I disqualification. see, okay. Okay. So that's Sa, the sa, general sa rule. maximum, ano, Yung number 1 ay dapat ang penalty imposed does not exceed 6 years. yun, okay. So kung sa RPC yan, hanggang presyon koreksyonal. So pag presyon mayor, beyond 6 years, hindi ka na pwede hindi mag-probation. Okay. So, yun yung pinaka-key natin. Yes. Titignan yung imposed na penalty. Kung 6 Yes. years below, Yes, pwede siya. mag-probation. Pero ang guide natin is not really the revised penal code, di ba? Kasi the crime may be punished by prison mayor, pero kung ginamitan ng indeterminate sentence law yan, bababayan eh. So dapat yung actual penalty. Dapat Yung po. actual actual penalty. Imposed. Halimbawa, may Ng mga court mitigating, talaga. Yes. privilege Oo. mitigating na Correct. bumababa yan. bumaba siya, Ng- basta Correct. bumano siya ng 6 Below, years. ng 6 years or below, Oo, pwede. so pwede na. Okay. Pwede. Alright. Ayun, okay. Now, yun na, para malinaw na po yan na kung ano yung probationable. Na ngayon din, isa sa nako, kasi di ba Parole and Probation Office, nauna si Parole. Kesa sa hindi siya Probation and Parole Office eh. Hindi, ang reason kasi, Oo. alphabetical order yan eh. So, parole Yes, oo, kesa oo. probation. Unahin yung Probation. parole. Kaya akala ng iba, parang dito pa lang, pwede ka na parehas, mag-parole or oo. pareho lang, parang na-interchange siya. Ano ba din ang distinction ng parole at saka Probation. Hindi probation? sinasabit sa Pasko. Oh, hindi yung pampasko, Hindi siya ganyan. Hindi. Oo. Sa probation, probationer. Oo. Ito yung parolado, sinasabi Oo, natin. yan. Tapos sa mga pelikula kasi napapanood din lagi sa'yo, parolado na ako. Hindi naman ginagamit ang probation eh, yeah. Meron parolado. tayong batas. Ito, probation law, di ba? Merong indeterminate sentence law. Sa indeterminate sentence law, ang korte ay mandated mag-impose ng minimum at maximum term Okay. ng indeterminate sentence. Bakit? Pagka ang convicted felon, na-serve niya na yung minimum term, eligible na siya to be released on parole. Okay. Bakit may maximum? Pag na-violate niya conditions ng ng parole niya, isa-serve niya yung maximum term. Sa probation, hindi siya makukulong. Unlike ito, isa-serve mo muna yung minimum term. Yes, oo. Dito, pag promulgate na yung judgment, pwede kang mag-apply for probation. At pag qualified ka, magre-report ka lang sa probation officer within the period Yes. na fixed by law. Oo. Pero So, walang kulong dyan. sa parole, pag Sa na-parole community ka na, you are free as a bird ako baga, no? You are free person. Wala nang report yan? Meron pa rin Meron sa pa rin. parole. Sa parole. Kasi pag na-violate mo yung conditions ng parole, isa-serve mo yung maximum term. Ang diferensya naman yan sa probation. Sa probation, pag violate mo yung conditions ng probation, you serve the original Yes. sentence. Oo. So, kalimbawa, 3 years ka ang sa probation mo. Naka 2 years ka, okay ka naman. On the 3rd year, binahilate mo yung conditions ng probation. Bale, wala yung 2 years mo. Doon ka sa original sentence. Kukulong ka na nila. Kaya ano yan, importante yung monitoring din sa court at yung post-sentence investigation, di ba, Yes. ginagawa yan. Yes. So, linawin lang natin din, sa probation kasi, pag inavail mo yan, of course, pag pinayagan ng court, hindi ka makukulong, di ba? Sa parole, May kailangan kulong. i-serve mo yung... Makukulong muna siya. Yun. Minimum term. Yung minimum term. Yun yung Kailangan- unang difference. Oo. Yung pangalawa, yung sa disqualifications, may kanya-kanya silang disqualifications na pwedeng minsan pareho sila, minsan hindi. Yung sa probation, sinabi natin not to exceed 6 years. No? Dito sa disqualification naman sa ISLAW o sa parole, dapat hindi siya convicted na ang penalty ay life imprisonment, Ayun. reclusion perpetua, or or death.
Ganun. I see. So, medyo pwede sa Marami ang makakapag-avail. parol, kahit mabibigat. Basta wag lang reclusion perpetua, which is Wag lang 20 yung mga yun. years. And the other disqualifications din. Yes. Convicted ng piracy, habitual delinquent siya, nag-evade siya ng service ng sentence niya, yung mga rebellion. Okay. May isa pa tayong for comparison. Dean Jim, ano naman pinagkaiba ng probation sa community service? Yan. Kasi di ba meron na nito yung batas on community service ngayon? RA 11362. Okay. Pag yung tao na sentensyahan, sasabihan siya kung qualified. May option ka. Pwede kang mag-probation. Kung sa sentensya niya, pwede mag-qualified. Pwede kang probation, pwede kang mag-appeal, pwede kang mag-community service. Okay. Pero ang community service lang, nag-a-apply lang yan kung ang penalty is arresto mayor pababa. Okay. 1 month, 1 day, to 6 months. Okay. O kaya, yung arresto minor, 1 day to 30 days. Yes. Ganun lang. So, in lieu of jail term, pwede siyang discretion ni judge, ay pwede siyang pa-community service na lang. Okay. Mga petty crimes lang. Pwede na yun. So hanggang 6 months naman yun. 6 months Kasi available tong tatlo. Pwede kang mag-community service, pwede kang mag-probation, pwede kang mag-appeal. Pwede kang Mamili mag-appeal. ka. Mamili ka. Oo. Pero pagka lumagpas ka na doon, probation Dalawa or na lang. appeal ka na lang. Correct. Maglagpas na ng 6 months. At saka requirement doon, dapat convicted ka, yes. di ba? Convicted. Lahat Oo. sila convicted. Oo, Yes, yan. okay. Now, Dean, sino ba talaga ang pwedeng mag-avail ng probation? Like, meaning to say, halimbawa lang, itong na-convict, ayaw niya mag-probation. Yung pamilya niya ang gusto mag-avail. Pwede ba sila, for example, mag-apply on his behalf or her behalf? Pangalawa, kung siya naman ba, o kung siya naman mismo, pwede siya mag-apply. On the other hand, sino naman ang disqualified mag-apply na probation? Although kayo na medyo nabanggit mo na rin yun. No? Meron pa bang ibang disqualifications? Kung magpo-post ng danger sa community, pwedeng disqualification yun. Okay. O kaya, in effect, nalo-lower ang penalty, part ng disqualification yun. Okay. Pero siyempre, ang taong mismo, siya dapat mag-apply sa sarili. Hindi pwedeng mag-apply. Hindi pwedeng jowa. Yes. Yun. Hindi pwede. Tanda na. O yung lawyer niya, di ba? Oh, yung lawyer Para niya. sabihin niya, Your Honor, on behalf of my client, Yes, di ba? I will oo. apply for probation. Hindi pwede. Tatanungin ulit. Tatanungin yung convicted na tao. Oo, kasi siya affected. Okay, Dean. Let's go to the requirements naman for application for probation. Ano po ba yung procedure or steps para mag-avail ng probation? Siyempre, dapat convicted siya. Ano yung same day? Pagka, halimbawa, nabasahan? Hindi, you have 15-day period within which. 15. So, pag nabasahan, meron kang 15 days para mag-file ng probation. Which is the same period to appeal. To appeal. To appeal. Ano formal po So, ba yun? Kailangan may motion? Meron siyang application for probation, petition. Tapos, isususpend muna ng korte yung execution ng judgment. So, yung sinatawag ni judge kanina yung post-sentence investigation. So, iko-conduct mo na yan kung qualified siya o hindi. Ito gagawin pa rin to even in the absence of objection from the prosecution? Para mandatory? Nasa kay judge na yan. judge na lahat yun. Nasa judge na yun. Discretion na judge. Pag nag-hearing, pinapatawag yung complainant para lang din maano yung views niya on that. So pwede mag-object yung complainant? Papakinggan lang. Pwede siya mag-object. Sabihin niya, yun yung parang sinabi ni Dean, for based example. sa mga disqualifications kasi na... Pwede niya i-voice out. Baka may alam siyang disqualification. Like for example, sabi mo din na the Danger to society. Danger to the society. Alam niya na talagang, eto po pag naka-probation to. Or, di ba, alam mo, kasama ano sa yan? disqualification yung habitual delinquent Oh, siya. yan. So kung may alam yung complainant na convicted na po yan ng isang pangkaso, ganyan. Ayun. So hindi pala automatic. Meron lang akong follow-up question din. Yung tungkol dun sa amendment na ginawa nga, di ba yung pagka convicted ka, non-probationable, nag-appeal ka, tapos nababa to a probationable. Saan ifa-file yun? Bawa, gusto mo nang mag-apply, nababa na ako, probationable. Imbis na akyat ko pa yan, magpo-probation na lang ako. Bawa, sa CA yun.
yung sa decision, CA, na modifying. probationable na. Saan siya mag-a-apply ng probation Doon ngayon? kung saan nag-try siya. I see, yung okay. Court of origin. Kasi Kung doon saan hinir at nagsinintensyahan siya. Hindi sa CA yun Hindi sa ipa-file. CA. Ayun, okay. Correct. Okay, ikaw na. Yung po sakaling pinayagan din ng korte ang probation, ano naman ang mga conditions para dito at gaano katagal yung probation? Correct. Baka kasi mamaya, okay, on probation na ako, magta-travel na ako. Ano yung mga Mag-appear. Kailangan within 72 hours. Kailangan mag-appear ka sa probation officer. Magre-report ka sa probation officer. Ang probation officer sees to it na yung terms na conditions ng probation mo ay nagko-comply yung tao na yon. Diba? So, ang period of probation, pag sinintensyahan siya ng 1 taon o mas mababa sa 1 taon, 2 taon ang period of probation. So ito times 2? Ganun ba yung computation? Depende. Parang ganun. Pero pag more than 1 year, ang sentensya sa kanya ay 6 years ang period of probation. Mataas. Paano kung 6 years din? So, 6 years 12. din. Pero okay. So, syempre siguro kasi di ba, ang reason kung bakit, based on the criminal theorists, criminal law theorists, kaya naman natin in-incarcerate ang mga criminals para ma-rehabilitate. Yes. Among many other purposes. Ang probation ba may ganun ding approach na i-rehabilitate din yung naman kasi ano yan kaya hindi na sila yung sinasama. So paano may mga community training, na lang sila. may mga immersions, mga ganun. Merong mga ganun. Therapy, part mga of ganun. the conditions ng kanyang probation. Pwede yun. Parang Pati yung damages if ever, di ba? Tingin dun sa complainant. Para na rin lang, hindi na mag-object si complainant. So, pwedeng ipasok yan na, ito, bayaran mo tong damages mo kahit installment. O, pasok sa probation. Okay, yun. pero diba, dun sa, kung hindi siya nag-probation, hindi siya nag-appeal, kung isa-serve niyo yung sentence niya, di ba parang, the record will stand until the sentence is served. So dito sa probation, kailangan din niya i-serve niya muna yung probation bago ma-clear yung records niya. Syempre. Ayun. Ngayon, lagi natin papanood to sa TV, nilalagyan ng parang GPS sa paa. Yung mga on probation. Meron ba ganyan? Sa Amerika lang yan. Okay, yung ba yun? Bakit foot, basta, na kahit nga nagpa-party ka. Nagpa-party, pero umiilaw-ilaw doon. Tapos pag na-lowbat, ita-charge mo muna doon sa Kasi lagot ka sa probation officer pag hindi ka nahanap sa radar, di ba? Walang ganun dito. Sana nga kung meron tayong pondo para sa ganun. Wala. Wala. Okay, paano naman, yung last question natin, Attorney Al. Okay, so paano naman din kung nilabag, ito na, sabi niyo mga conditions, paano kung nilabag ng probationer ang mga kondisyon ng kanyang probation? Ano ang mangyayari? Tapos, paano yung pag-serve nung kanyang Gaya ng sinabi ko, magkakaroon ng summary proceedings yan. Pwedeng i-modify, pwedeng i-revoke ang kanyang probation. In case ma-revoke nga yun, he will have to serve the original sentence. Kulong na siya. Paano kung nagtago na siya? Oo nga. So, hahanapin siya ng batas. talaga. Mawawala to pare siya. Pero hindi ba ito parang meron siyang, like, in the case of bail, may jailer ka. Yung surety mo. Diba? So ito, yung probation officer ang maghahanap sa kanya? Madadirect din yata ang probation officer. Probation officer kasi siya yung in charge doon. Okay. Hirap din pala. So kaya kung ikaw, mahirap din ang trabaho ng probation officer pala, no? Dapat alam mo kung sino-sino o saan at anong ginagawa ng mga under sa'yo. Pupuntahan mo talaga sa bahay lagi. Nung nasa first level court ako, ganun marami kasing probation application. So yung parole and probation officer namin, talagang parang suki ko na dun sa court. Nagre-report kasi chinecheck namin, minomonitor, etc. How regularly dapat nagre-report si parole officer sa court? Depende dun sa conditions. Kasi meron siya, every ganito. So, ako usually yata, parang, hindi ko matandaan, parang napaka-regular yun namin monitoring reports. Tapos unless na nga lang mag-report si probation officer na
magsumbong siya na judge binayolate po. Ayun. Pagka ganon, hearing. mag-special hearing motu proprio on the part of the court pag natanggap yung papanotice, report. Hindi ang prosecutor ang mag-file ng report. Hindi, kasi galing to sa sa parole and probation. Sineset ko na siya for hearing. Okay, Patawag ko automatic yung na. Oo. So, hindi kailangan ang state dapat ang mag-request na i-revoke yung ano. Hindi, Okay. ako na mismo Okay. Yun, oo. Okay, Ang galing. court. Okay. Okay, so, ayun na, no? Ang dami natin natutunan. Although marami pa sana tayong pwede itanong kay Dean Jim, if not for the time constraints. But as usual, we learned a lot today. Lalo na pag lagi si Dean Jim ang ating guest. Correct. Yeah. Oo nga. Another simple and clear discussion by Dean Jim. Actually, ngayon pa lang, Dean, iimbitahan ka na namin. Yan naman. Kasi, yung episode mo na huli on Estafa, ang daming questions. So, we were thinking about doing a part 2 on that, na parang yung mga questions and answers, I-refer po questions namin doon sa na kailangan inyo. sagutin. Endorse namin sa inyo. Pwede naman. Kasama natin ang ating accountant. Ayan. Yes. So, Thank again, you. thank you for that, Dean. Thank you also for inviting me. Oo. Salamat po. At any last words regarding sa probation? Huling paalala mo sa ating mga kahuntahan tungkol sa probation. Ano lang, do what is right. Ayan. Para hindi mo naintindihan yung probation na yan, di ba? Kung anong tama, yun ang gawin mo. Diba? Umiwas ka sa mali. Kasi pag may gumawa ka ng mali, kamalian, may consequences. Diba? Gumawa ka ng tama, may consequences yan. Good vibes yan. Diba? Maganda yan. Yun. Kung may mga sama ng loob, ibaon mo sa hukay, sa limot, di ba? Chill ka lang. Chill lang. Yeah. Parang Dapat si positive Dean. vibes. Kaya yung looking lang. Yung looking. Pag mo na i-divulge yung Hindi ko na Kasi sabi ko tinanong na natin yung kanina eh. alam ko. Kasi nga nagbulgara kami ng mga edad kanina eh. Tapos nung nalaman namin edad ni Dean Jim, hindi kayo makapaniwala mga kauntahan. Naalala mo na pag-usapan natin ng Fountain of Youth before. Naka-Dean Jim pala ang Fountain of Youth. Attorney Alden, no? Meron mo. Fifth. Hindi pa naman ako 50. Wala pa ako sa line of fire. 40-ish pangalan. 40-ish. Ayan. So again, thank you very much, Dean Jim. Hope to have you again here sa People's Court. Yun sa episode na yun. Special episode yun din. Sige. Okay, yay. Thank you. Okay, thanks ulit, Dean Jim. At congrats again and good luck dun sa LLM program. Salamat po. Salamat sa suporta sa PUP and sa akin. Ayan. Thank you very much. And that's all for now. Mga kahuntahan, ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po si Attorney Al Jumrani. Thank you po until next time mga kauntahan. Samahan niyo po kami ulit sa next episode natin mga kauntahan dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.